First time mo bang bibili ng kotse? Well, ang isa sa pinakamalaking tanong na kailangan mong sagutin ay, bibili ba ako ng brand new o second hand? Alam nyo, hindi biro bumili ng kotse, lalo na kung pinaghirapan mo ang ipon mo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang advantages at disadvantages ng brand new at second hand na sasakyan. Plus, may practical tips din tayo para makapili ka ng tamang kotse, yung babagay sa lifestyle at sa budget mo. Simulan na natin. Advantages of brand new car. Number 1, no history. Unang-una, walang history ang kotse. Obviously, bago lahat. Makina, suspension, aircon, gulong, pintura, walang binaha, walang bangga, walang magic sa mileage. Kaya may peace of mind ka na bago at maayos ang unit na makukuha mo. Number 2, warranty. Pangalawa, may warranty coverage. Usually, 3 to 5 years ang warranty coverage ng brand new cars provided saka magpapa-PMS. In case magkaloko-loko, covered nila ang major repairs and replacement ng selected parts. Kaya less ang exposure mo sa possible car defects. Number 3, updated features. Pangatlo, updated ang mga car features. May Apple CarPlay o Android Auto, mas matipid sa gas, may backup camera, airbags at mas modern ng infotainment system. At kung medyo high-end ang auto, meron pa yung 360 cameras at driver assist system. Kaya for sure, hindi ka mahuhuli sa technology. Number 4, peace of mind. At syempre, mas panatag ang kalooban mo. Hindi mo na kailangan ipacheck ng todo ang kotse kasi fresh from the factory ang lahat. Hindi ka mag-overthink kung may problema ba sa makina o kung ititiri ka ba nito sa Baguio trip mo. Disadvantages of brand new car. Number 1, high total cost. Una, mas mataas ang total cost ng brand new. Malaki ang down payment at monthly amortization nito. At kung naka-financing ka, dagdag pa dyan ang interest na babayaran mo over time. Number 2, expensive insurance. Pangalawa, car insurance. Kung naka-loan ng auto mo, most likely ay required kang kumuha ng comprehensive car insurance. Mas mahal ito kumpara sa third-party liability o TPL. Pero may kapalit naman itong peace of mind. Number 3, depreciation. Pangatlo, depreciation. Alam nyo bang bumababa agad ang value ng kotse kahit hindi mo pa ito masyado nagagamit? Sa katunayan, kahit brand new, the moment na lumabas ang auto sa dealership, parang magic na nababawasan agad ang presyo. Kaya after 5 years, nangalahati na agad ang value ng kotse mo kahit gaano ka pa kaalaga. Hindi mo na yan mabibenta sa original price ito dahil sa depreciation. Advantages of second-hand car. Number 1, cheaper. Obviously, mas mura. Kung 300,000 ang budget mo, marami ka nang pwedeng pagpilian. Pwede ka nang makakuha ng mas mataas na model o mas malaki ang body style kumpara sa brand new na yung 300,000 mo ay pang down payment lamang. Number 2, less depreciation. Usually, yung bulk ng bawas sa value ng kotse ay nasa previous owner. Kaya kung ibebenta mo ang auto after few years, hindi na ganun kalaki ang magiging lugi mo. Number 3, lower insurance cost. Hindi ka na required kumuha ng comprehensive car insurance, pwede ka na sa TPL lamang. Kaya mas tipid ka sa yearly gastos. Although personally, I will still recommend na ipakover mo pa rin sa compre kung i-allow ng insurance company. Disadvantages of second-hand car. Number 1, risk of damage. Baka binaha, binangga o may tinagong defect na hindi agad lumabas sa test drive. Medyo nakakainis pero kasama yan sa risk of buying a second-hand car. Number 2, no warranty. Kadalasan walang warranty, as is where is kumbaga. Lahat ng future repair sagot mo, kung hindi mo na-check ng mabuti, baka sa unang buwan pa lamang ay marami ka nang ipapaayos. Number 3, possible immediate replacements. Possible immediate repairs and replacements, akala mo nakamura ka. Pero, kailangan mo na pala agad palitan ng gulong, battery o preno. Dagdag gastos agad-agad yan. So, consider mo yan sa checklist sa pagbili ng kotse. How to know which one is right for you? So, paano malalaman kung ano ang mas bagay na kotse sa'yo? Number 1, budget. Kung 200,000 to 300,000 ang kaya mo, second-hand car ang practical choice. Kung may 700,000 and up ka naman,
brand new na entry-level models na ang best option mo. At kung willing ka namang mag-loan, pwede na rin pang DP yan ng medyo pricey na brand new. Tandaan lang na loan means commitment. Dapat stable ang income mo to avoid stress sa future. Number 2, usage. Daily driver ba? Pampasok sa trabaho o panghatid sundo ng anak? Pwede na ang second-hand car muna kung basic needs lang. Pang-business ba tulad ng delivery o ride-hailing, baka mas better na brand new para mas reliable ang bawat biyahe mo. Number 3, maintenance capability. Kaya mo bang tustusan ng repairs kung may masira agad? May trusted ka bang mekaniko? Kung wala pareho ang sagot mo, baka brand new car ang better option for you. Number 4, location. May malapit bang kasa sa area mo? Kasi kung wala, baka mas hassle kapag brand new. Number 5, long-term plan. Gagamitin mo ba ng 5 years or more yung kotse? Baka mas okay na brand new para mas dependable. O baka naman plano mong i-upgrade after 2 years. A second-hand car will be sensible habang nag-iipon ka ng pang-upgrade. Those factors can affect yung type ng kotse na bibilhin mo. Kaya make sure to carefully assess yung needs mo, but let's accept it, yung budget talaga kadalasan ang biggest factor sa pagpili kung brand new o second hand. Quick guide, brand new versus second hand based on budget. Below 300,000, use Toyota Vios, Honda City, or Mitsubishi Mirage G4 ang great options. 300k to 700k. Certified pre-owned vehicle or brand new base variant ng mini hatchback. 700k and up, brand new entry-level sedan or hatchback. Ang tanong dito, mas importante ba sa'yo ang peace of mind o okay na sa'yo ang konting risk kapalit ng mas mababang presyo? Recap and recommendation. Walang one-size-fits-all na sagot pagdating sa unang kotse. Ang mahalaga ay piliin mo ang sasakyan na swak sa budget mo, batay sa pang-araw-araw mong gamit at hindi ka bibigyan ng stress sa maintenance at gastos. Yes, maganda ang magkakotse, pero mas maganda kung kaya mo itong i-maintain nang hindi ka nalulunod sa bayarin. Kung may isang payo nga akong iiwan sa inyo, ito yon. Huwag kang bibili ng kotse na para lang sa forma. Hindi nakakaganda ng forma yung stress na stress ka sa pagbabayad ng monthly amortization, gas, insurance, at repair. Ang tunay na astig, yung may sasakyan na functional, maayos, at hindi nakakasira ng budget. Dapat may sense ang decision mo, practical, sustainable, at hindi ka mababaon sa utang. Remember, cars are tools. They are meant to take us from point A to point B, safely, comfortably, and without emptying our wallets. So bago ka bumili, tanungin mo muna ang sarili mo. Need ko ba talaga o gusto ko lang? Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Limited Life YouTube channel. Follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!